nakakita ako ng Ford Explorer, naalala ko yung mga cops sa US. Oo, mga foreigner. Ito yung sinasabi ko sa inyong stick. Yeah, nakilala ko pa rin kayo. Thank you, sir. Yan nyo ha, kitang kita yung clutch nya oh. Oo. So yun ba, pinapakita na nila yung mga mukha nila oh. Siguro dahil nainitan. Yan. Welcome back guys. As you can see, masikip na naman ang garahe kasi meron tayong bagong alaga. Ito ang ating bagong Ducati Panigale V4S. At sa ngayon, tinanggal ko yung mga sticker na nakadikit sa body ng motor na to para malinis siyang tignan. Gusto ko siyang ipalinis ngayon kaya lang holiday kasi. But anyway, punta tayo ng Clark. Hindi ko pa sure kung tama yung level ng camera ko kasi nakasubsob yan, di ba? So dapat yung camera natin nakataas. Hinahanap ko yung gloves ko na Sphinx na kulay red. Kaya ito na munang green ang susuot natin. Matibay naman yung Sphinx. Kaya lang may mga bagay na hindi mo mapipigilan. Like yung pag napudpud yung banda dito, mabubutas siya no? Kasi tela lang siya. Pero sa price niya, okay naman. Kasi pag sobrang tigas na leather, mahirap naman siyang ganunin. Sobrang dumi niya. Sprayin muna natin ng Extreme One Chain Lube. Itong gulong niya, never pa siyang naibangking. Sobrang kinis pa ng gilid ng gulong niya. And sakto, hindi pa tayo nakapag-race track sa Batangas Racing Circuit para ma-break in yung gulong. Kasi tingnan nyo, wala pang bakas ng kahit anong gas-gas guys. So yung gulong niya ngayon is Pirelli Rosso Corsa 2. Ito yung paddock ng Street Fighter ko noon eh. Okay. So nung inuwi namin ito ni Silero, si Silero yung nag-drive, ako naman naka-pick up. So ngayon ko pa lang talaga siya mata-drive. Medyo mataas yung kanyang clutch. Kailangan yung konti lang kumakagat na ano. So ngayon naka-sports mode tayo, so okay naman. Electronic brake control 1, traction 5, wheelie control 3. Parang yung traction control is masyadong mataas. Gawin nating 3. Yan. Para responsive siya, no? Ang pinoproblema ko lang is yung kanyang angle. Dapat kita pa rin yung daan kahit nakayuko ako, no? Sana okay tong camera ko. Since bago yung ating riding gear dito sa lower part, sa pants natin and yung pants, dala ko yung tripod natin na stick. Nandito siya sa side ko. Makakapag-picture ako ngayon sa Clark. Tara, pagas muna tayo. Ito ang problema dito sa Panigale, wala siyang fuel gauge. So tahimik naman pala siya kapag saktong arangkada. Ngayong binrake ko siya from medyo high speed, malaki yung chance na mag tip over ba ang tawag doon, or stoppy, kasi yung bigat halos napunta sa harap. Oh, hopefully hindi malaglag yung aking selfie stick dito sa tagiliran ko, no? Oh my, kahit medyo bouncy yung daan dahil orange yung kanyang suspension, ang ganda ng lambot. Kung ikukumpara sa Yamaha R1M, mas gusto ko itunog nito. Yung tambucho niya mas bass. Mas ma-enjoy ko to sa racetrack. Sobrang gaan sa feeling. Papagas muna ako ta, medyo mahal ang gas sa Clark. Dito tiptoe ako guys ha. So mahirap dito yung pag side stand. Di natin nakikita yung side stand niya guys. Kahit meron siyang nakalawit na parang stick, doon mo isasabit yung sapatos mo, no? Kopitok. Parang kilala ko yung may-ari nito ha. Oo, si GM nga to. Sabi ko na eh. Oh, nakamuta? Bagyo?
Aro, traffic pa naman. Habi may family. Ah, okay. Ako, ingat, ingat. Lano yung kanya nun eh. Panigali. Pang racetrack. O sige sir. Wah, ingat, ingat. Sige yun. Okay, okay. Ayan, tropa natin yan nag-off-road noon. Kaya bababa ako. Yung wala akong, tank bag eh. Sobrang dumi niya guys. Grabe, makakahanap kaya ako ng car wash ngayon, no? Siguro after ko na lang mag-vlog, doon ako maghanap ng naglilinis ng motor. So yun lang, dahil wala siyang fuel gauge, so every time na lalabas ka, madami o konti laman ng gas, kailangan mo mag-full tank ulit para may basis ka kung gaano karami laman ng tangke. Grabe yung tambuchi nito. Nung in-install to, nandito ako nun. So 400,000 ang price ng pipe nito. It's full system, thermic noni. Grabe yung tambucho, pang MotoGP din. Meron pa siyang kasamang tail tidy. So yung mga carbon parts na nakikita natin ngayon is si Spoily TV ang bumanat like dito. Pero ito mga legit carbon fiber. So pag bumili ka nung full system ng thermic noni na to, kasama na ito. Yan. Siguro naman yung 700 hindi mauubos hanggang Clark, no? 11,997 kilometers yung kanyang odometer. Yung tunog nito hindi smooth eh, no? Wild. Sa mga kagaya nitong sports bike, napakahirap talaga sa traffic nito. Lalo na sa ngayon, yung setup ng kanyang side mirror is hindi pwedeng itupi. So, grabe yung shifting. Sobrang accurate yung kahit ganyan lang nagsiship siya. Buti naman at yung gulong na nakalagay is Pirelli. Kaya kahit pa paano, wala tayo sa gulong. Solid yung tunog. Solid. Pagka sobrang high rev siya, tas sinip mo, pumuputok pa siya, no? Nagbabackfire siya. Uy. Napa-thumbs up si sir. Thank you po. Hindi lang maganda na meron siyang slider dito, oh, tumatama sa tuhod, no? Nag-alarm pa yung sasakyan. Sa ngayon naman, dahil hindi ko first time sumakay sa sports bike, tanggap ko na eh yung nararamdaman ko ngayon. Hindi naman masakit, hindi naman sobrang talagang hirap na hirap. Sa mga ganitong distansya, 30 minutes na ako nagra-ride, okay naman eh. May tinatawag na throttle therapy. Naku, Diyos ko, ito pwede. Lalo na attack mode, yung position mo, talagang pag hinato mo, perfect yung body position mo. Like halimbawa, kapag naka street fighter tayo, pagka sumusobra yung bilis natin, napapadapa tayo, dito nakadapa ka na kagad. So, di ba? Ingat ka lang sa lakas niya. Pag nakakakita ako ng Ford Explorer, naalala ko yung mga cops sa US. Ganito yung mga pang-responde nila, di ba? Bukod sa kotse. Dito sa motor na to, kahit tumatakbo ka, ramdam mo yung init ng engine talaga. Titignan mo kasi, given na yun, dahil V4 yung engine niya, yung head na nandito sa hita ko, tapos naka-cover ng bearings yung engine. Hindi naman sa sobrang init ng engine, yung singaw ng makina is umaabot lang sa hita natin. Siyempre, kanya-kanya yung mga motor pagdating sa disenyo ng air cooling system, like yung Multistrada,
kahit before yung engine no, syempre iba yung setup ng kanyang fairings, yung position ng kanyang mga blowers, kaya hindi natin random yung init. Na-miss ko rin yung posisyon na ganyan no. Yung point of view ng camera natin is kitang-kita itong cockpit ba ang tawag dito. Ang ganda lang tignan. Ganyan no. Parang ang pogi niya tignan. Napaka-pantay na pantay. Para tayong naka chest mount sa camera. Ngayon wala naman akong nararamdaman na init eh. Siguro pagka nag-activate yung kanyang fan, mas ramdam natin yung singaw ng engine kasi 'di ba pumapagpag na yung init papunta sa hita natin. Sementado yung daan, tapos tukod yung siko ko. Pero yung lubak or yung uneven road hindi natin masyado ramdam. Ganda ng suspension nito no. Sana yung naging Street Fighter ko noon, naging B4S siya, okay na okay yung suspension sana no? Mas may enjoy ko siya. Hindi ko lang siya na-enjoy masyado dahil nga matagtag yung setup ng kanyang suspension pang racetrack. Sa racetrack wala naman tagtag, di ba? Sa ngayon sarado ang racetrack, kaya sayang di natin masusubukan sa banking yung motor. Oo, mga foreigner. Pinapauna ako eh, maglilip ako. Yan o. Ganda talaga ng suspension. Narinig ko yung shock waga na pagka nalulubak siya no? Yung parang airport ng mountain bike. Yung Fox natin ganun siya eh. Shock, mga ganun siya eh, no? Here's my new favorite tambayan guys. Dito. Ayan, shoot dito, ganda. Pero banda dun tayo para di tayo masyado napapansin sa stoplight kasi nakahinto na yung mga sasakyan dyan. Then safe pa dito dahil laging may dumadaan na security personnel ng car dun no? Dito tayo sa malilim. Then dito may security guard din. Yan, ganda pa ng ano, malibs, malamig. Ito kahit off na yung engine, naka-on pa rin yung fan para ma-cool down yung engine no. Ito yung sinasabi ko sa inyong stick na pwedeng habaan ng ganyan. Tapos may pa siyang tatlong ganon nasa bag natin. Then mayroon pa siyang wireless shutter para sa picture. So pagka nagpicture ako kahit ako lang mag-isa, so mabilis kasi yung motor. So pag nagsama ako ng rider, hindi siya makakasunod. So ngayon guys, nakita nyo na gasgasan na natin hanggang dito, pero dito wala pa. So sa racetrack natin magagawa yun guys. Pero at least lumapit na. Hindi siya chicken strip, bacon strip pa siya. So pagka napunta siya dito, chicken strip pa. Tapos hanggang sa mapunta sa dulo. Pero hindi natin kaya yung gandulo. Siguro magtira tayo ng konti. So ako'y magse-set up muna ng picture habang maliwanag. So ito yung paa niya. Medyo luma na tong tripod ko. So ito yung paa. Ganyan. Tataas natin ganyan. Ito. Diba? Ay, sige. Meron. May subscriber pa natin. No? Di safe tayo dito sa lugar na to. Thank you. Yeah, nakilala ko pa rin kayo. Thank you sir. Bago na naman yung motor, no? Oo nga sir eh. Review ko lang. Thank you, thank you. Salamat sir. Okay, so may subscriber tayo na guard dito. Shout out kay sir. Ayan o, set up natin yung ating mini tripod din para cellphone. Diba? Astig. Ito yung shutter dito yan. Hindi ko lang nilagay, baka kasi malaglag habang bumabiyahe. And then, syempre, yung ating cellphone. Okay, then open natin yung Bluetooth. Open din natin yung remote. Yun, connected kagad siya. Yun yung brand. Testingin natin guys. Tignan nyo.
Iyo, no? Dapat may flash on siya. Para pag pinindot natin, yun, nakikita natin na nagpipicture talaga siya. Galing guys, so may picture na kagad ako. Nagba-blur pa yung likod niya, yun maganda sa iPhone, no? Okay, so pupwesto natin yung camera. At least, di ba, kahit ako lang mag-isa, posible, no? Side natin, para maganda yung background. Eh, sayang naman yung bagong gear ko, kahit luma na yung jacket. Pagkatapos natin dito, since madumi yung motor, maghahanap tayo ngayon ng maglilinis, or car wash, or bike wash. Let's start! Yan nyo kitang-kita yung clutch niya oh. Ang lakas ng kabog niya, no? Tumatago sa dibdib. Alam mo yun, parang may kumakatok sa ano, sa dibdib natin. Para tayong ginagano, no? Grabe ito. Pero yung nasa loob niya, stock lang. Ano, no? Buti hindi nasusunog to, no? Oh my god, ang lakas. Bye bye. Yung pagkakambyo dito, medyo nakatago lang yung kanyang, yung lever o yung cambio. Ito. So pagka magsiship ka, medyo aabutin mo siya. Ganyan sila kasi pag sa truck, kailangan as much as possible makitid lahat ng mga inaapakan, walang sasayad kapag ibinangking mo, for safety na rin sa'yo, at syempre safety din sa truck. Talagang ramdam ko yung init ngayon, although hapon na, so sumasabay yung temperature ng motor na. Towards MacArthur na tayo guys. So maganda sa Pampanga, marami siyang mga lugar na open. Unlike sa matraffic na lugar, hindi ko makahataw kahit mga first gear, second gear lang. Sa second gear, third gear hindi naman full gear 1 to 6, hindi kaya. Lalo na to, nakita nyo naman kanina yung speed nya, di ba? Parang kidlat. Andali para sa kanya mag 200. So sa loob ng Clark, bawal yung may nagpe-penitensya dun, no? Kaya wala tayong nakikitang nagbibit-bit ng cruise. Sa ngayon, maraming mga polis naki-standby sa daan. Like ngayon, mga nagbibit-bit ng cruise, panata na nila yan every year. Kung tayo every year sumasali sa Ironman, sila naman ganito. Kanya-kanya lang tayo ng paniniwala sa kanila para panata sa kanila yan. Ayan, mga nagbibit-bit ng cruise. Nakikita nyo lang silang ganyan, pero galing sa malayo yan guys, ha. Ayan, oh. May mga naka-convoy, naka-motor, naka-pickup. Ayan pa, oh. Ayan sila. Ito guys, ang dami, grabe, oh. So yung iba pinapakita na nila yung mga mukha nila, oh. Siguro dahil nainitan. Ayan. So hindi natin alam kung saan sila pupunta, pero mukhang malayo ang pupuntahan nila. Ayan sila, yung mga kulay talagang maroon, no? Mahirap din yan. Ayun, yung iba destinasyon nila simbahan, saka yung mga ibang nagpapabasa bawat barangay. So yung iba mag-u-turn na dito. Hanap tayo ng tubig here. Dapat tubig, wag juice. Dito tayo, dito. Ay, may parking pala ng motor dun. Hindi ko paalisin dito, mali. Pag sinita tayo, di alisin natin. May motor lang naman to, eh. Kahit parang walang nangyari. Meron tayong subscriber dito guys. Hi, Anthony Cortez, Sir Reed. This is the first time I see you on the road. I appreciate it. And again, Reed for speed. Thank you, sir. Pinapalinis na natin yung bike natin. Kano yung bayad sa big bike, sir? Free wax na siya. Pre-wax. Okay. Speaking of wax, sir, wag mo nang i-tire block yung gulong, sir. Baka kumalat, maging tatlo yung motor. Una yung taas bago yung sa baba. Okay, tama. Para yung buhangin hindi na balik-balik, di ba? Pero yung scooter, sir, magkano yung singil? Murang. Mas mura, no? Marami din nagpapalinis ng big bike dito, sir. Murang. Okay. So sanay na pala kayo.
Alright. Bruno's Car Wash pala yung pangalan guys. Wala silang customers lounge. Buti na lang, meron silang tindahan dito. Pareho yung bubong. Bukas yung gate nila sa side. So, I think isa lang may-ari. Okay. Thank you sir ha. Thank you. Hey, Thank you, sir. thank you rin. Nanginginig. Thank you. Wag, baka mahuli tayo ng enforcer. Bawal maingay dito eh. Dapat ganyan-ganyan lang, sakto. Mas poging tignan pag mabagal. Halos maghapon na rin akong nagmo-motor gamit to, na-enjoy ko naman. Hindi tayo pwedeng bumomba. Nakakatakot, baka may sumapok sa atin dito, wala tayong laban. Pag napagtripan tayo dito, yari. Dapat chill lang. Ride humble pag maraming tao, maliban lang kung fast moving yung traffic. Pero yung mga ganito, bomba ka ng bomba, naku Diyos ko, patay na. Oh. Bomba daw. Nagagamay ko na siya, yung power niya. Pero pagdating sa corner, kailangan ko mag-practice kasi iba yung naked pag binangking, or iba din yung adventure bike pag binangking. So dito, mas correct yung body position. Wala ka pa ni bago yung motor, ang linis. Sarap! I hope nag-enjoy kayo sa vlog natin, gaya din ng enjoyment na naranasan ko ngayon sa paggamit ng motor na to. Sa mga susunod na ride natin sa Panigale is sa racetrack na pag-aralan din natin yung Batangas Racing Circuit. Hindi ako nakapomba. Bombang mayayin na lang no guys. Hindi na tayo sa village eh. Read 4 speed shy type.